I want my life to be a light for those around me. I want my life to be that roadmap that says hope. I want my life to be a beacon on life's raging sea. I want the world to see Jesus when they look at me. When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see? And when I spoke, did my words contain your wisdom, Lord? And when I prayed, did my prayers contain your love? And did my life reflect the glory of your Spirit, Lord? And did I show the ones around me they were loved? When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see? When the world looks at you, do they see Jesus? When the world looks at you, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at you, what will they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? And when the world looks at you, oh, when the world looks at me, what will they see? I'm so tired of living in a world of my own, getting kind of homesick to go home. Heaven's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are prizes in this world I like to attain, things I like to do when I can. But anything that I achieve could not be
get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you haven't bought your way in, well, it's just because of one man. He's been here once and he is coming back again, and he can put a ticket in your hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi po sa inyo lahat. It's been 3 weeks and counting all over again. Alam, may special guest. Hindi, wala. Muli po tayo nagbabalik. Magandang gabi po. Na-miss ko ang programang ito. Pero salamat sa Panginoon na muli tayo nagkasama-sama muli. Shout out kay Sir RG Landicho. Maraming salamat sa iyo, Sir RG. Pahinga ka muna, anak. Thank you, and it's good to be back with you, Sir Dominic. Yes, sir. Of course, Team Focus, magandang gabi sa inyo lahat. Simulan na natin ang pinakamasayang programa every Thursday night na inyong mapapanood sa Facebook. Ito ang programang Staying Alive. Kaya magsama-sama tayo muli, Sir Dominic. Dito na tayo magbatian sa lahat ng mga nandyan. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at patuloy na pagsusubaybay. Amen. Sumubaybay lang kayo. Share the link. Tag the names of your friends and relatives. Again, magandang gabi sa inyo lahat. Sir Dom, may gusto kong batian? Shoutout nga pala, binabati ko ulit. Manood kayo dyan sa mga young people, Trusted Timothy, and of course, sa mga nandyan sa Mondihar Station. I hope you're watching. And amen. of course, kay Mami, shoutout sa'yo. And of course, sa iba pa, mamaya na yung mga shoutout. Anyway, I hope kayo ay nanonood. Don't forget to share the link. Yep. Okay, maganda yung topic natin. Ipagpapatuloy pa rin natin yung ating topic.
mainit tong topic na to. Yeah, mainit yan. Sobra. Yeah. Kaya keep, stay tuned. Team Focus. Yes, at kaya of course, shout out sa North, South, East, and West corners ng ating simbahan, mga young people sa bawat area, Chosen Generation Reborn. Yan, magandang gabi sa inyo lahat. So, manood kayo. Sa mga young people, Sir Dom, nais kong batiin ang mga young people or encourage natin mga young people. Kung may lapit-lapit ka dito, punta ka na muna dito sa studio. Holiday ngayon Nasa ka kaya ngayon June 12? Ano ang iyong nasa table ngayong June 12? Yan ang pinakamagandang tanong. Of course, shoutout sa aking mga lasawa. Nandito sila ngayon sa ating studio at kay Baby LG at sa kanyang laruan na si Pongsing. Yan. Ma'am, alam yun. Laruan niya na yun. Maganda yung bago. Well, anyway, sit back, relax, and enjoy and continue watching the Staying Alive. We'll be back after the intro. Magandang muli sa inyong lahat mga kapatid and sa lahat ng Team Focus dyan ay blessed Thursday evening muli sa inyong lahat. Ba't ganito na yung monitor natin? Dili ko na makita yung mga nagwa-watch ba? Yon! Yan, magandang gabi po no, sa lahat ng mga kapatiran natin na Team Focus na ngayon ay sumusubaybay. At simula 3 linggo, Sir Dominic. No? Yes, 3 weeks. 3
3 weeks. Ang bira. Sa loob ng 3 weeks, ganun pa rin ang daloy ng trapiko dito sa inyo. Hindi, magandang gabi po sa inyo lahat. Pero syempre sa lahat ng ating binati, hindi natin pwede makakalimutan batiin ang ating presidente. May ang over pa ako sa announcement. Yes. Ang ating mahal na pastor. Yan, magandang gabi po sa inyo, Pastor Hill, na siyang executive producer and director of the Staying Alive program. Alam mo, Sir Dominic, no, magpa 5 years na tayo sa November. Diba? Exactly, the date itself ng Staying Alive is November 4. Yan ang pinakasimula. Kaso syempre, hindi naman tayo ganun ka, sabi nga ni Pastor ano natin yan programa natin yan. Wala tayo, at least pasok sa buwan natin. Yan ang pinakamaganda. Amen. Kaya abangan ninyo, 5 years na tayo. 5 years na tayo, Team Focus, na merong gantong programa. Ngayon, ano nangyari sa loob ng 5 years na yon? Anyways, pag-uusapan natin yan sa ating nalalapit na anniversary. Ang bilis lang, Sir Dom. Second week na ng June. Diba? Ilan na lang? No, diba? Ha? Ano na lang yan? 3 korap, 6 na tulog, 5 tumbling, tsaka 6 na backdive. Yan. Ganun lang yan. Ang bira sinasabi ko sa inyo. Grabe, alam mo Sir Dom, for the span of weeks na wala ako dito, pinipilit kong manood Promise, pinipilit ko talaga kayong subaybayan nila Sir RJ, pero talagang meron tayong kailangan gampanan na ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa inyo ni Sir RG. And pag may pagkakataon talagang pinapakinggan ko Pinapakinggan ko yung programa. At tama yung sabi mo kanina, Sir Dom, sa ating introduction. Mainit ang usaping ito. Kasi dapat, anuman ang nasa table, panatiliin mong mainit yan. Di ba? Dapat mainit yan. Di ba? Siyempre, pag kumain ka walang masarap na. Ang masarap lang na malamig na nasa table. Para sa akin kasi hindi naman lahat. Ganoon malamig na tubig. Dessert. Dessert. Mahirap naman kumain ng mainit na buko juice. Caviar. Caviar with buko juice. Hirap naman yan. Kaya, alam nyo, nakakatuwa itong ating programa na ito at dito sa ating topic na What's at the Table. Ano nga ba ang nasa lamesa? Alam mo, Sir Dom, simula nung pinag-pray ko itong topic na ito sa Panginoon, talagang sabi ko, my goodness, napakagandang usapin ito. Sabi ko nga, torn ako between 2 topics pero biyaya ng Panginoon, binigyan niya na tayo ng extra topic na ating itatalakay sa mga susunod pa. Diba? Kaya young people, this all for you. Alam ko, buwan-buwan tayo nagpapalit, pero hindi na muna sa ngayon dahil maganda ang pinag-uusapan natin. And of course, to catch up doon sa mga napag-uusapan natin dito sa Staying Alive, particularly sa napag-uusapan nyo dito together with Sir RG. Again, Sir RG, maraming salamat sa iyo at patuloy kang pagpalain ng Panginoon ng iyong pamilya at ang iyong ministry, no? At of course, praying lagi kay Ma'am Say, diba? Kay Ma'am Maisel na hanggang sa may deliver ng Lala Move ang ang unang anak. Sir RG. Amen, amen. Yan. Baka naman may tumawag dyan na Sir RG, pag nakita, kapatid. Bakit taga-peer ka ba? Hindi, biro lang Sir RG. Yan. Again, thank you Sir RG. Thank you po sa iyo. Alright, Sir Dominic, recap muna tayo. Amen. Magandang gabi, Team Focus. And of course, papaalala ko lang yung ating verse, Proverbs chapter 23, verse 1. When thou sittest to eat with the ruler, consider diligently what is before thee. Yung pinag-asapan natin for the past 3 weeks. Ano yung table? Table is a place of influence. And of course, last week, pinag-usapan, in-introhan tayo ni Sir RG, yung pinakamaganda pagdating sa place of influence natin, Team Focus, ang pinakamaganda para sa'yo ay magandang pundasyon sa'yo ay alamin mo kung sino ka. Kung sino ka at ano ka. Ano ka ba? Anak ka ng Diyos. You are a child of God. Okay? Alam mo, di ba, kung bilang anak ng Diyos, alamin mo kung ano yung activity ng isang anak ng Diyos. Kung ano, pagdating doon, di ba, pagdating sa pagkain, kung ano yung para sa'yo, at kung ano yung hindi para sa'yo. Doon pa lang, from the very start, pagdating mo doon sa mesa, sinasabi ni Sir RG last week,
from the very start, choose wisely. Katulad lang nung first episode natin, before you eat, think. Stop and think. Bago ka sumubo, mag-isip. Ba na naman? Okay, bago ka sumubo, mag-isip. Okay, choose wisely. Know the influence. Kilalanin mo kung sino yung mga kasama mo. Be vigilant. Kasi hindi porket maganda yung itsura nila or kaparehas mo ng forma, okay na yung influence nila. Di ba sinabi nga ni Sir RG last week, napakahalaga na dapat alamin natin sila kasi out of it dinadaan tayo sa ating puso. Pag hindi natin naalagaan nating puso, kung ano-ano na lang yung kakainin natin, ang hindi natin alam, evil things na yung kinakain na natin. Diba sabi nga ni Sir RG, be aware of your identity. You are a child of God. Sinabi ni Sir RG last week. Then, there's nothing wrong with making friends. Okay, walang masama na gumawa ka magkaroon ka ng kaibigan dito sa simbahan. Pero pag ang kaibigan, yung so-called na tinatawag nating kaibigan ay hinahatak na tayo papalayo sa Diyos. Kung naikisalo ka dun sa table nila at yung table na yun, papalayo ka na sa Diyos, ay mag-ingat-ingat ka na. That is not good, team focus. Because it is important for, kasi pag nagkaroon ka ng mga ganyan so-called friends, team focus, hindi na natin kayang i-discern kung ano ba yung tama or parang tama. Kaya nangyayari, ano na nagkakaroon sa atin? Imbis na magandang influence, nagkakaroon tayo ng bad influence. And that leads us to make bad decisions. Kaya kinunik niya sa mga para sa mga sumali sa balikatan, kinunik yun ni Sir RG. Diba? Ngayon na meron ka ng commitment na mag-i-involve ka sa gawain ng Panginoon or kung ano man yung commitment mo, baka mag-aral ka sa Bible school, dahil lang sa mga kasalo mo sa lamesa ng maling influence, yan na yung nagdadrive sa'yo papalayo sa decision mo, sa commitment mo, team focus. That's why people have this, that's why people na sinasamahan natin na merong ibang commitment, imbis na yung commitment mo sa Panginoon ang napagpatuloy mo, yung commitment na nila, which is team focus, papalayo sa Diyos. Kaya anong gawin, ang sinabi ni Sir RG last week, samahan mo, ako pala, okay nag-share, ano yung dapat natin gawin? Samahan natin yung mga tao, imbis na sumama doon sa mga tao na merong ibang commitment, samahan mo yung mga kaparehas mo ng commitment. In other words, parehas kayo ng influence. Sabi pa nga ni Sir RG, huwag tayong magbulag-bulagan. Kasi pag nagbulag-bulagan tayo, pambira naman. Sabi niya nga, di ba, binigyan pa tayo ng example, palasak na example sa pulpito, mahirap gisingin ang taong gising. Di ba? Ganyan tayo team focus. Alam na natin na mali yung influence na dinadala tayo, pero pinipili pa rin natin team focus. Huwag natin hayaan na yung mga, lalo na yung mga nagbaligatan, yung mga merong commitment, huwag natin nahayaan na dahil sa kaibigan natin sila, ay mapapalayo tayo doon sa ating commitment. Yan ang napag-usapan natin last week sa ating Staying Alive, What's at the Table. Sir Maki, sir. Yeah, alam mo Sir Dominic, kanina ay by hearing you na sa pagsasalita ay isa sa mga gustong-gusto ko na sinabi mo Sir Dom is yung kung ano ang ibig sabihin ng what's at the table or yung ibig sabihin ng table. And yan ay patungkol sa influence. Alam mo Sir Dom, isa sa mga bagay kung bakit ko ito na talagang hiningi sa Panginoon, kasi sabi ko sa Panginoon ay bigyan niya ako ng topic, no? Pagkalooban niya tayo ng topic all about influence, because one of the things that kills the young people nowadays is influence. Alam mo Sir Dom, malaking bahagi ang influensya sa buhay ng bawat kabataan. Young people, sa lahat na nakikinig na young people ngayon, no? You better listen sapagkat hindi nyo alam kung saan kayo pwede dalhin ng impluensya na yan. Sapagkat anuman ang kalagayan nyo ngayon, tandaan mo, bunga yan ng impluensya. It's not because of you, it's not because of sino man na magsasabi na, ito, ganito ako eh. Kaya naman ako ganito kasi ito ako eh, ito talaga ako. No. Kung ano ka ngayon, tandaan mo dahil yan sa impluensya ng isang tao sa'yo. Amen. Kaya yan ang tatandaan ninyo, team focus, ganyan kahalaga ang impluensya.
Sapagkat without the influence, na hinahanap ko yung naglolo ko ata yung ating internet Yan, kasi inaano ko minomonitor ko. Yan pasimula pa nga lang tayo dito sa yan. Okay na. Yan. Alam niyo, influence is very important sapagkat, alam mo sir, ang bango. Pahinga ko dito. Alam mo Sir Dominic, influensya, kung gaano kahalaga ito influence. Team Focus, sa lahat na nakikinig ngayon sa Facebook Live, Google Meet. Meron na ba tayo Sir Alfonso sa ating Google Meet? Yan. Sa mga nasa Google Meet, nakasama natin ngayon. At sa mga nasa stations and of course dito sa ating studio at sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live. Alam nyo kung gaano kahalaga ang influencer Dom? Influence can mold you and can kill you. Tandaan niyo yan. Team Focus, sa lahat ng mga young people, ulitin ko, influence can mold you, but also influence can kill you. Dalawang bagay ang pwedeng gawin sa'yo pag ikaw ay na-influensyahan. Una, pwede kang mamold. Ibig sabihin, pag sinabi nating mold, pwede kang matrain. Pwede kang mabago, pwede kang maayos. That is molding is all about. Diba? Wala ka namang, pag sinabing magmumold ka ng isang structure, wala namang molding ng isang structure na para sa ikapapangit ng structure. Diba? Then, naalala ko, pag gagawa ka ng isang pader, gagawa ka ng mga sa structure, mahalaga ang pagmumolding, di ba? Napakahalaga niya. Pag without it, papangit. Papangit ang isang structure. Kaya nga sabi ko sa inyo, molding is all about mailabas sa iyo kung ano yung great sa buhay mo. Kaya nga napakaganda kapag doon naituon ang salitang influence. But mind you, Team Focus, influence also can kill you. So, dalawang klaseng influensya, Sir Dominic, ang makikita dito. Una, yung nagmumold. Pangalawa, yung pumapatay. Which is, young people, Team Focus, I hope that everybody is aware of it. Ngayon, ang kabataan ngayon, dalawang naglalaro sa dalawang influensya. Isang bumubuhay, isang pumapatay. Pero alam nyo ba, nakakalungkot ngayon, Sir Dominic, at sa mga Team Focus na nanonood yan. The saddest thing that is happening right now, nowadays, sa mga teenagers, they are choosing, or they are not choosing rather, Sir Dom, but they are playing between the two. Nakuha niyo yun, Team Focus? You are playing between the two. Up, step, no. Step, yes. Yan ang laro ng mga kabataan ngayon when it comes to the influence. Naalala ko sabi ng ating mahal na pastor, influence what? Influence matters. Napakahalaga niyan. Bakit? Yan ang dapat na maging priority mo sa buhay mo. Check mo kung anong influence meron ka. Maganda nga yung sinabi nyo kanina, Sir Dominic. Yung influensyang makukuha mo ay napakahalaga. Naalala ko, that will lead us doon sa sinabi ng ating mahal na pastor, di ba? Yung nakukuha mo, sinabi niya ito nung meron ako niyan dito sa aking notes noong last Sunday. What you believe, ito yun what you believe determines what you receive. What you believe, anuman ang pinapaniwalaan mo, yan ang magsasabi kung ano ang natanggap mo. Kaya nga, ito pasok to sa topic natin, what's at the table. Because, sabi nga, di ba, meron nga tayong kasabihan, what you eat is what you are. Di ba? Kung ano yung physical appearance mo, kaya nga, di ba, pag bigla ang payat ka, structure mo, payat ka, pero malaki ang tiyan mo, ibig sabihin, marami ka nakakain na sweets. Alam ko may bulate. Maliban doon. Marami ka nakakain na sweets, marami ka nakakain na sugar. Yan, sobra-sobra factory ng sugar ang kinakain. Di ba? Marami ka nakakain na sweets and everything. Ganyan yan. What you eat is what you are. Ganon din yan. What you believe, sabi ng ating mahal na pastor, determines what you receive. Kaya nga, young people, Team Focus, na nakikinig ngayon, teenagers, anuman ang pinapaniwalaan mo ngayon, yan ang magsasabi ng natanggap mo. At anuman ang natanggap mo na pinangahawakan mo ngayon, yan ang magsasabi ng impluensyang nakuha mo. Kaya nga napakahalaga, tinan nyo dito sa ginamit nating text, Sir Dominic. What's at the table?
Proverbs 23 verse number 1. Ang sabi ng Bible, when thou sittest to eat with a ruler. Alam mo, Sir Dom, isa sa mga pinaka makapangyarihang tao ang ginawang halimbawa dito ni King Solomon. Ruler. It means a very highly influential person. Kumbaga, more than kumbaga sa panahon nyo ngayon, alam nyo kung anong tawag dito, Team Focus? Influencers. Mga motivators. Ha? Ano? Mga ini-idol. Mga idol, mga pugi-pugi. Yan, sila yan. Di ba? Sila yan, mga ngayon, tinatawag ngayon. Kung ililipat natin, bakit? Because ruler, ito ang maka-influensyang tao eh. Bakit? Actually, Sir Dom, you cannot turn down the offer of a ruler. During those times, ay pambihira. I do believe na kayo ay familiar sa storya ng ni Daniel at saka ng three Hebrew boys, di ba? You cannot turn down the offer of a ruler. Bakit? Kamatayan ang kapalit niyan. Di ba? Kamatayan ang kapalit if you turn down the offer of a ruler. Bakit? Anong meron ng isang ruler? Impluensya. Influence. Now, ang sabi ng Bible, when thou sittest to eat with a ruler, consider diligently. Ito ay, ako naniniwala, Sir Dominic, ito ay natalakay ninyo. Itong consider diligently. Pero alam nyo ba kung anong pinaka nag-catch sa akin dito, Sir Dominic, sa verse na ito? Yung salitang, what is before thee. That phrase, what is before thee. Alam nyo, ito yan, Team Focus. Makinig kayo maigi. The truth of the matter is, sa mga kabataan ngayon, Sir Dom, mas nakikita nila, tinan mo, Sir Dom, and young people, for you to be aware and for you to be awake. Then, tinan nyo, Team Focus. Pansin nyo ba, mas nakukonsider nyo lagi what is behind you and not what is before you. Nakukuha nyo ba yon? Team Focus, are you listening? Kasi napakahalaga nito. Yung nasa harap mo eh. Yung nasa harap mo ang gustong makita dito ni King Solomon. Kasi it is the very high influential person na yung nasa harap mo eh. Amen. When thou sittest to eat with those kind of persons na nasa harap mo na, consider what is before thee. Consider, okay, ano bang meron dyan? Huwag kang sunggab ng sunggab. Alam mo, Sir Dominic, this verse right here, ito ay warning against complacency and greed. Which is makikita natin sa mga kabataan ngayon. Yes, Pambira, amen, gusto amen. ko nito, gusto ko niyan, gusto ko siya, gusto ko rin siya. Gustong gusto ko siya at gustong gusto ko rin siya. Di ba? Gustong gusto ko rin to, gustong gusto ko rin to. Gusto ko ng ganito, gustong gusto ko, mas gusto ko ng ganito. Ang tanong, gusto ka ba? Ha? Di ba? It is, kasi alam mo, Sir Dom, sa totoo lang, ito, Sir Dom, nasa social media tayo eh. Yes, sir. Ito yan, Sir Dom. Kapag naghabol ka ng naghabol, what is in the social media, pag nanood ka na nanood, what is in the social media, makikita mo, Sir Dominic, pambira, yung, ako Sir Dom, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me Ito lang, ito lang naman ang sa akin dyan, Sir Dominic. I think it's not anymore for content. Bakit? Kasi akalain nyo, yung nasa social media, ito yung i-review nila nung una. Abay, kinabukasan, may review ulit. Di ba? Ito yung gusto nila ngayong araw na ito. Ito yung pinagawa nila ngayong araw na ito. Pero next week, makikita mo yung content, babaguhin at titingnan natin, ito yung nagawa natin kahapon, ito naman yung gagawin natin ngayon. Ano ang mas mahal? Ano ang mas maganda? Ito, ganito, ganyan. Nakikita mo yung complacency. Nakikita mo yung greed. Which is, yaan ang pinaka-warning sa atin that you have to consider what is before thee. Bago ikaw, ano yung nandiyan dyan, no? Yun ang napakahalaga dito na makita nyo, Team Focus. Kasi this is the very problem of a lot of teenagers nowadays. That's why it is very easy for them to rebel against their parents. It is easy for them to
to say yes to the commons of this world. Kalahin mo, Sir Dominic, di ba? Alam ko naman na may mga tayo as an area leader, may nababahagi ako sa inyo. Yung tipong just one snap of a finger, ganun lang kadali para mag-yes sa isang alok. Yes, are you familiar with that, Team Focus? Di ba? Sabi siguro na ibang Team Focus, sabat din yung pinagsalita yan eh. Pagalitan lang kami. No. I'm not putting you to shame, Team Focus. Honestly speaking, sabi ko nga, the truth of the matter is, Sir Dom, ito yung katotohanan niyan, Team Focus. Gusto ko sana, kaya naalala mo nung pumasok ako sa Google Meet, nung nakaraang Thursday, the balikatan ng Ladies Thursday. Gusto ko sana magsalita. Narinig ko naman yung sinabi ni Sir RJ, Sir Mac, ano bang masasabi nyo? Kaso kakain na kami. Sa totoo lang, gigil po ako sa topic na yun. Not to put anyone to shame or not to rebuke. I'm not after for rebuke. Because I've been on that situation kasi, Sir Dom, na sabi ko nga sa inyo, laking simbahan kami ni Sir Dominic, but sadly, we didn't consider also, dumating sa point ng buhay namin, that we didn't consider what is before us on the table. Amen. Kasi masaya kami. Masaya kami. Sila yung kasama namin. Masaya kami. Ganito yung kasama namin. Masaya kami. Ito yung nasa table namin. Pero ang nakakalungkot na bahagi doon, everything on the table, we just grab it. Put it in our mouth. Grab this. Put that in our mouth. Ganun lang. Kumbaga, dampot, subo. Dampot, kain. Ganun ang nangyari. But we didn't consider, ito pala. Ito pala yung bunga na alala ko kasi permission to tell the story of Pastor Louie. No, nung nag-mission trip kami sa United States of Libon, Albay nila Brother Jay. Malapit lang po dito, 15 hours ang layo. Okay? Napunta kami doon. Medyo may nangyaring hindi maganda kay Pastor Louie. Pero nung tinrace namin, we thought at first, kala namin naiinitan lang si Pastor Louie na mainit yun. Kasi maraming tao pinagpala ng Panginoon yung revival 130 plus nung if I'm not mistaken 130 plus pa nung second night, Sir Dom. So maraming tao talaga. So nandoon yung lugar, mainit yung lugar. Then given the situation of the place itself, akala namin doon lang galing. But as we trace it back, yung pala, siguro si Pastor Louie ay nakitang nagpapawis yung tubig, ininom ni Pastor Louie. Pero hindi pala na-check ni Pastor Louie kung saan galing. So from there, na-trace namin. Na as you can see, young people, that's just an illustration. But what is happening with you ngayon, ganun. Walang ipatandaan nyo, young people, teenagers, walang ipapakita sa inyo, okay? Walang ipapakita sa inyo ang ruler, or let's put this way, iaalok, Sir Dom. Amen. Iaalok sa inyo ang ruler na expired na pagkain. Okay? Amen. Hindi yan magsasabi ng parang kataga ng mga Pilipino na pag kailan expiration yan? 15. Kailan expiration yan? 9. Ano na ba ngayon? 12? 10, 9, dalawang araw pala nakakalipas, 3 araw pala nakakalipas, pwede pa yan. O pag tinignan yung pagkain, may amag na ba? May amag na? Wala pa. Andi ito isa, meron na. O tanggalin nyo lang, tas initin. Walang ganyang alok ang ruler. Amen. Everything that the ruler will present to you is very attractive. Yes, sir. But, again, kailangan mo you have to consider diligently what is before thee. Eto ngayon, reality check, Team Focus. This is what is happening ngayon. Familiar? Tingnan nyo. Paglatag, bang! Anong gagawin? Dampot? Anong sunod? Gusto mo? Familiar ba, Team Focus? Ulitin natin ang example, Paglatag, bang! Nilatag, dampot. Gusto mo? You see kung gaano kabilis lumatag ang impluensya. Paglatag, bang, alok agad. So imagine, young people, teenagers, Team Focus that are listening right now, if you will not consider what is before you, from you to others, ang layo agad. You see the urgency,
yung urgency ng influence na kailangan nating maitama. Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo from the very beginning of this program, dalawa ang pwedeng magawa ng impluensya. Isang magmumold, isang papatay. Diba? Kaya nga Sir Dominic, napakaganda na itong sinabi ng verse number 2. Simulan natin, verse number 1. When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee, and put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Tingnan niyo ito, Team Focus. As I understand this verse right here, pag ikaw yung, sabi ko nga, di ba, Sir Dom, ito yung verse number 1, ito ay warning against complacency and greed. Alam niyo, naintindihan niyo ba yung salitang greed? Ilagay natin sa salitang pagkain. Takaw ba? Yung katakawan mo na magre-resulta sa kadamutan. Di ba? Yung talagang susuluhin mo. Di ba? Susuluhin mo, akalain mo yun, no? Sana nakukuha ninyo yung point, Team Focus. Yung, if you're not careful and if you will not consider diligently what is before you, akalain mo, pag dahil greedy ka na, gusto mo sa'yo lang, pagkuha mo ngayon, hindi mo na alam kung ito ba ay ikakabuti mo, ikasasama mo eh. Bakit? Kuha dito, kuha doon, suksok dito, tago dito. Oh, wala na. Bakit? Para lang wala nang maiwan sa iba. Pero kung hindi mo alam, nasa iyo na pala lahat. Now, if you are that kind of person, anong sabi ng verse number 2? Put a knife to thy throat. Di ba? Baka maano tayo, tawag nito, ma-restrict tayo. Bakit? Tinan mo to mga to, tinuturuan magpatiwakal yung mga young people. Oh. And put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Sabi ng Bible, mas maigi pa. Nabarahan mo na lang yan, let's just use that word, barahan mo na lang yan kaysa may masama pang mangyari sa'yo. Amen. See, alam nyo ba ang tinutukoy na dito? Instead na sabi ko nga, Sir Dom, dalawa ang pwedeng magawa ng impluensya eh. Isang magmumold at isang papatay. Now, if the influence that is before you will kill you, put a knife to thy throat. Ano ibig sabihin niyan? Never compromise your situation. Hindi porket maganda, sabi ko nga, yung example natin sa nangyari kay Pastor Louie eh. Pambira, talagang biyaya ng Panginoon, Sir Dom, natapos na itawid niya ang kanyang preaching. It's only by the grace of God. Bakit? Talagang ang kwento sa akin ni Pastor Louie, talagang madilim na yung paningin niya eh. It's almost na mag-pass out na siya ayon sa kwento ni Pastor Louie. Pa-pass out na siya eh. Parang matutumba na siya and he just hold the pulpit na lang eh. Bakit? Dahil sa sobrang sakit na ng tiyan niya. Bakit? Nagpawis yung tubig eh. Mainit yung lugar. Mapapainom ka talaga ng malamig. Pero sabi ko nga, ang hindi napansin doon, yung pinagmula ng tubig. Saan galing yung tubig? Ganon din. Try to think of it, young people. Saan galing ang influence? I'm not saying all the ruler is bad. Kaya nga sabi ng Bible, you have to consider. It means you have to study. Hindi considering na, meron kasi nagko-consider, lalo na ngayon, I don't know if a lot of Team Focus are familiar with the implication of the word consider. Kasi they're just considering na, okay naman yung suot, sir. Diba? Okay naman yung suot eh. Okay naman na, below the knee. Below the knee. Bakit? Hindi naman sir hindi naman kita yung legs, pero kita tuhod. May punit sa gitna yung pantalon eh. Hindi naman sir hindi naman above the knee. Above the chest. Diba? Bakit? Kasi that's how they consider things nowadays, Sir Dominic eh. Just by the physical eyes, okay na. Okay na, but ang sabi ng Bible, the word consider, the very implication of the word consider, it means to study. You've got to study it. You've got to consider it diligently. Ibig sabihin talagang, sa Tagalog, saliksikin mo ng maigi.
talagang i-examine mo na maigi. Kung yan ay expired, then forget it. That's expired. Kahit gaano pa kasarap yan. Alala ko, nakita ko si Sir Michael Yung pasalubong nila sa amin nung gabi, talagang sa kagustuhan ko mang ipagdamot yun sa mga kasama ko. Kailangan na namin kainin yun nung araw na yun. Talagang masarap Kung titingnan mo, masarap talaga. Napoleones ba yun, Sir Mike? Napoleones, yun. Alam mo na, sobrang sarap ng Sir Dom Kasi parang bilang lang kung ilang beses lang ako nakatikim doon. Pero talagang masarap yun. Alam ko nung nakita ko, nung binigay sa akin, sabi ko, wow, tatago ko to. Biglang sabi ni Ma'am Baby na kailangan makonsume na yan kasi bukas ganito, hindi pwede. Tapos nag-explain Sir Mike, 1 week lang sila mag-produce. Sabi, tingnan ko yung mga taong nasa paligid ko. Sabi ko, walang matitira, sakto. Sakto lang ito, tagi-isa lang kami. Di ba? But sabi ko nga, you've got to consider that. Kung ipagdadamot mo yan, if you will be greedy of it, bukas di na maganda para sa yan. Kinabukasan, may event tayo. Di sana kung naging tayo dun, Sir Dom, hindi tayo napakinabangan nung graduation, nung alumni homecoming, nung Monday, Tuesday na event. Hindi tayo napakinabangan. Di ba? That's what I'm saying, team focus. You've got to consider what is before you. Bakit? Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, influence can kill you and influence can mold you. Dalawang bagay ang pwedeng gawin sa inyo ng influence. Kaya nga, it is very important that you have to consider those things. Kaya nga sabi ng verse number 2, kung ikaw ay ganon na mabilis kang yung appetite, merong may terminology sa ganyan Yung malakas daw yung kanyang appetite sa ganito, ganyan, di ba? May mga ganyang klaseng tao No, yung craving, yun, that's the word na hinahanap ko, yung craving, pambira, kaya nga pag talagang naabot mo, craving satisfied. May mga ganun pa talagang mga mga, anong tawag doon? Post, yung thoughts, yung sa di ba? Craving satisfied. Bakit? Dahil kung ganun ka, ang sabi ng Bible, if you are that kind of person, mas maigi pa you put a knife to thy throat. Bakit? Kasi sabi ko nga, you've got to study it first. Team focus, what you are seeing every day of your life, you've got to consider it diligently what is before thee. Huwag yung okay to, pwede to. Medyo, talagang sa dulo naman ng video nila, meron naman yung pinapanood kong video. Sa dulo naman nun, may kanta naman na, Who am I that the maker of heaven and know me by name? May gano'n naman Tapos nakalagay, thank you, Jesus, always. Kaya pinapanood ko. Kaya ginagaya ko yung itsura. Kasi gano'n naman may gano'n naman. Ops, you've got to consider what is before thee. Tandaan mo, ang ginamit, team focus, ang ginamit ng Bible na example na tao, na klase ng tao, is a ruler. Sige nga, pag pinag-usapan natin ang ruler, anong pwede mong ipaglaban sa anong pwede mong itumbas na masasabi mong mas higit ka kaysa sa ruler? Wala. Appearance? Wala. Gamit, material things, material possession? Wala. Fame? Lalo na. Anong itatapat mo sa ruler? Wala. So everything in the ruler or lahat ng nasa ruler, lahat yan ay pleasing sa eyes. Pleasing yan sa mata ng tao. Pero tandaan mo, hindi porket pleasing yan sa iyong mata, sa harap ng tao, pleasing na yan sa Diyos. Kaya yan ang pinakatatandaan nyo dito, team focus. You should always ask the question, what's at the table? Anong meron dyan? Anong meron dyan? Diba? Yan ang kaibahan, Sir Dominic, sa Kasi napansin ko ito, Sir Dom, sa kay Pastor Hill. Pag kami ay nag-order or kumakain kami, ito ay kaibahan ng pag-order ni Pastor sa fast food at sa fine dining. Although sa fast food kasi nandiyan na yung choices mo di ba? So everything in fast food, halos lahat din naman natikman mo na, di ba? Pagdating ngayon sa fine dining, uupo ka, bibigyan ka ng menu. Alam mo, Sir Dominic, ang pagkakaiba, as I observe Pastor Hill pagdating sa ganyan. Of course, sa fast food siya ang magsasabi. Bakit? Kita niya na alam niya na. Pero alam mo ba, Sir Dominic, pagdating sa fine dining, kahit bigyan mo si Pastor ng menu,
tatanungin ka niyan, ano sa'yo, Mac? Minsan gagawin, ano sa'yo, Mac? May nakita ka na ba dyan? Babalik kami, yung mga nakakasama ni Pastor sa fine dining. Alam niyo po itong sinasabi ko. Ang ibabalik natin yung tanong natin kay Pastor. Yung tanong niya sa atin, ibabalik natin kay Pastor. Sasabihin natin, ano po ba yun sa inyo? Si Lolo Pug, si Sir Noel, ganyan lagi. Kung anong orderin ni Pastor, yun lang din sa kanya. Ano magaling si Sir Noel playing safe magaling si Sir Noel So, pero pag tinanong mo si Pastor, although may napili na siya, napili niya ay baby back ribs. Yan. Bakit may napili siyang ganyan? Pero pagdating nung waiter na magtatanong na, Sir, ready to order na po ba kayo? Alam mo ba, Sir Dominic, kung anong ginagawa niya? Tatanungin niya yung waiter, anong meron kayo dito? That's the word, that's the phrase. Anong meron kayo dito na masarap? Kahit may napili na siya, sabihin natin, sabi ko nga, yun yung napili niya. Yung order niya lagi, pag pumupunta siya ng steakhouse, baby back ribs, tenderloin niya, yung mga paborito niya Pero pagdating nung waiter, ang tanong niya sa waiter, anong meron kayo dito na masarap? Pag may sinabi yung waiter na, ito po yung best seller namin ganito. Yan, best seller. Kunin ko na yan. No. Ang sunod na tanong ni Pastor, anong meron dyan sa best seller na yan? Merong ribs. Meron din dito sa order ko. Anong meron dyan? Ito po ay it comes with the vegetables. Then, makikita mo hanggang sa makita niya, Sir Dominic, na yung ihahain sa kanya ay balanse. Balanse yung carbohydrates, balanse yung makukuha niyang protein, balanse yung makukuha niyang iron. Lahat yun. Pag yun ay nandoon, balanse kukunin niya. You see young people, kung ano yung consideration na ginagawa. Diba? Ako, pag si Sir Jao, minsan, kahit si Pastor, tinatawanan ako dyan Kasi pag umorder ako, ribs. Diba? Pag pupunta sa steakhouse, ribs. Sunod na order ko, may kanin, may french fries, tsaka may mashed potato. So, kung titingnan mo yung tatlong order na yon, maring masasarap yon, pero isa lang ang kayang bigay sa'yo nun. Di ba? Puro lahat yun, carbo. Yung protein mo, isa lang. Kaya nga, minsan, hindi mo na nauubos. Bakit? Bago mo maubos to, puro ka na take out. Bakit? Sobrang loaded mo na Ano ngayon ang resulta? May mga masasayang. You see, that's how consideration is very important, what is before you. Kailangan mo i-consider, anong pwedeng maibigay sa akin yan? Parehas, seemingly right. Sabi nga ng Book of Proverbs, di ba? Parehas, mukha namang parehas tama. You've got to consider, what's at the table? Ano ito? Parehas lang nito. Ito, patatas. Ito din, patatas. Anong kinagkaibahan ng mashed potato at saka ng potato chives? Di ba? Anong kaibahan ng pansit canton at pansit bato? Anong kaibahan yan? Ano ang makukuha mo dyan at makukuha mo dito? Hindi yung, okay, eto na, nilapag ganito, adobo, bug, liempo, bug, ano pa yung ibang luto ng pork steak, sige, lahat ng pork nagsama-sama. Ayun, kabata-bata, high blood. Di ba? Buti na lang, binablog niya na yung pagja-jogging niya ngayon. Kahit umuulan. Richard Jude. Di ba? But you've got to consider what is before thee. Young people, I hope you're getting the point. Walang malalim dito sa pinag-uusapan natin. Bakit? Kasi this is the reality ngayon sa panahon ninyo. Alam nyo, ang ganda pa naman ng tawag sa henerasyon ngayon. Di ba? Generation Alpha. Di ba? Pag sinabi nating Alpha, pambihira, talagang the best yan. Di ba? Ikaw yung A Ikaw yung pinakatitingnan ng lahat. Ganyan, pag sinabi nating Alpha, kaya nga hindi sila basta-basta, ikaw, member ka ng Alpha, sige, Alpha ka na. Ikaw, patingin ng mukha mo, sige, Alpha ka na. No, hindi. Pag sinabing Alpha, mahunguna ka. You are one of the best. Kaya ang ganda ng pangalan Isipin ninyo, kung ang tawag sa generation ngayon is Generation Alpha, mag-ingat kayo. Bakit? They are the most influential persons na makikita nyo ngayon. Amen. Di ba? Tingnan nyo ngayon, yung mga sumisikat. It's not anymore na mga nasa 20 plus, nasa 30 plus. No, nagsisimula na yan sa mga 14, 13. Kung titingnan mo, yan yung mga
bata pa lang, vlogger na. Kaya ang pangalan niyan sa mga channel, sa mga social media, pangalan na nila. 'Di ba? Oh, nung una, magugulat ka pa, pangalan pa nung bata at saka ng magulang. Later on, as she and he grows up, pangalan niya na lang. Pero makikita mo, ang mga nanonood, mga seniors, mga adults, yan yung mga nanonood nung mga ganong klase sa social media. That's how influence is ngayon sa panahon ngayon. Kaya nga, Team Focus, always ask the question, what's at the table? Walang masamang magtanong, di ba? Ano ba sabi ng isang commercial? Huwag kang mahihiyang magtanong. Mas maganda na yung magtanong kaysa magmarunong. Amen. Di ba? Mas maganda na yon. Magmarunong ka dyan. Hindi mo alam, pambira, delikado pala sa'yo yan. Ikasasama mo pala yan. Sumakit yung ulo mo, uminom ka ng Diatabs. Oh, so ang sakit ng ulo ko, Diatabs, maganda yan, Diatabs. Talagang painkiller yan eh. Pero 10 Diatabs na iniinom mo, hindi pa gumagaling yung sakit ng ulo mo. Oh, di ba? O sumakit yung tiyan mo, pambira, ininom mo pang sakit ng ulo. Oh, di ba? Masakit, ang sakit po ng tiyan ko. Sige, Tylenol, gamot dyan, Tylenol. Ang layo, di ba? Oh, kaya pag tiningnan mo, pambira, tulog ka. Pero pag gising mo, sakit pa rin ang tiyan mo. Bakit? Hindi nagamot yung tama. Young people always ask the question, what's at the table? Kapag ang nasa table ay hindi maganda, put a knife to thy throat. Instead of compromising, mas maigi na yun ang gawin mo. Naalala ko, sabi nga ni Pastor Hill, ng ating mahal na pastor, never consider your present situation. Halimbawa, you have bad past, meron kang hindi magandang nakaraan, meron kang hindi maayos na nakaraan, pero yung situation mo ngayon, kasi, di ba, sabi nga nila, laging yan ang ipapaalala naman sa'yo ng Diablo Yung nakaraan. Yung nangyari yung nakaraan. Pero yung present situation mo ngayon, pinagpapala ka ng Diyos, maayos ang buhay mo, never compromise that situation, young people. Alam nyo kung bakit ito nasabi? Na ako, Sir Dominic, ito yung isa sa mga burden ko ngayon sa mga young people natin, sa mga Team Focus. Marami ngayon sa mga Team Focus, makikita mo, nag-i-enjoy, masaya sila na nasa church na sila. Masaya sila na active na sila sa church. Then all of the sudden, makikita mo at mababalitaan mo, bakit umuo yun dun? Bakit sumama yun dun? Ba't ano nangyari? Ba't ganito? Bakit ganyan? Bakit? They compromise their present situation doon sa nasa lamesa. Bakit? Mas maigi na paulit-ulit na yun ang kainin mo kung alam mong nakakatulong yun sa'yo kaysa mag-change ka ng isang bagay na ikasasama mo naman. Di ba? Nakuha niyo yun, Team Focus. Di ba? Again, mula sa pinakabatang edad ng Team Focus, you've got to learn how to consider what's at the table. Anong meron dyan? Anong meron dyan? Laging tanungin ninyo, anong meron dyan? Oops, maganda ba yan? Anong naidudulot sa akin yan? Kung yan ay hindi maganda, then put a knife to thy throat. Ang sarap kasi talaga tingnan Talagang kita mo, nagmamantiga pa pag, oh my goodness, talagang ang bango. Minsan ito, ako, Sir Dominic, may allergy ako sa bagoong Pambira sa Tarlac, nilatagan kami ng isang stainless na malaking ganun. Muntik na akong gumanon, Sir Dom. Akala ko corned beef. Ba yung itsura? Ha? Tuyo Yung itsura, Sir Dom, mukhang Delimundo Ay, pambira, pag tiningnan mo, may sabi ko, ba't walang sibuyas? Yung pala, sabi ni Ma'am, alimutan ko, asawa ni Sir Adam. Ma'am Jacqueline, sabi niya, Sir, bagoong yan, Sir. Ay, bagoong po ba yan? Pero pag tinignan mo talaga, yung sabaw niya, Sir Dom, parang Argentina na mantika umagang-umaga, kita mo yung kanin umuusok. Pag yun, Sir Dom, ay napagkamalang kong corned beef, sigurado ko, pulang-pula yung lalamunan ko yan. Bakit? Yari tayo sa allergy dyan. You see, hindi lahat ng napipresent Team Focus dyan sa table na nakikita nyo sa kamunduhan ngayon is good. You've got to consider, wag mo i-compromise yung situation mo ngayon.
Kung ang situation mo ngayon ay maayos na, then, pag may nag-alok, anong alok mo? Wala, expired yan. Di ba? Expired yan. Bakit mo sinabing expired? Galing ka na dun eh. Alam mo na yung buhay na meron dun. Kaya mo sinabing expired. Ibig sabihin, itatapon. Itapon mo na, expired na yun eh. Pag tinapon mo, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan. Pag nakalimutan mo na yan, okay, I already consider that. Alis na dyan. Attractive talaga. Grabe talaga yung pag-attract. Put a knife to thy throat. Harangan mo na yan. Bakit? Kaysa naman, masunod niya, ma-craving satisfied ka nga, sira naman ang buhay mo. See? Kaya yan ang tatandaan nyo, Team Focus. You've got to consider what is before thee. Bago yan. Bago ka. Lalo na pag sinabi ng Diablo na ready on the left, ready on the right, fight! Pag sinabi ngayon, budol fight, nako, delikado. Huwag ka kagad dumampot. Delikado, lalo na sa budol fight, may mga nantitrip dyan, nagpapakalat ng maanghang. Pag ang nadampot mo, kala mo, pambira, ang sarap nung pansit. Hindi mo alam sa ilalim, may durug-durug na sili. Yari ka. Di ba? Hindi lahat, sabi ko nga sa inyo, young people, Team Focus, at your age, ito ang isa sa mga bagay na dapat nyo matutunan. Sir Dominic, may gusto ko pa idagdag. Sir, thank you po sir sa senior niyo po. Ang ganda pinag-uusapan natin, Team Focus. Wala mga ibang maisip kundi yung mga pinag-usapan din natin kay kasama si Sir RG. Alam niyo sir, yung senior niyo kanina, naalala ko na parallel ko yung sinabi niyo kanina, yung tag nito, yung pagdating doon sa simula pa lang, doon sa consider diligently. Consider diligently yung greed. Okay, alam mo, Team Focus, pwede rin na magkaroon din tayo niyan yung warning pagdating sa greed. Tayo yung pagiging natin yung inggitin. Yeah. Yung naiinggit tayo sa nakikita natin. Pagdating sa influence, di ba? Bakit ka sumasama sa taong yun? Kasi gusto mo rin nung meron siyang influence. Gusto mo rin na meron ka nung meron siya. For example, Sir Maki, marami tayong gustong sumama sa kanya kasi nakikita natin yung leadership niya. Katulad nung share ni Sir RG last week, marami sa atin nakakalimutan natin na gayahin yung ginawa ni Daniel. Diba? Ano yung ginawa ni Daniel? Purposed in his heart. Bago siya kumain bago siya pinakain nung King Smith, meron na siya noon pa lang, plano niya na nahitanggihan yung pagkain na yun. Yeah. And i-reverse natin yun. Paano yung sinabi ni Sir Maki kanina? Marami sa atin, imbes na pinurpose natin sa ating puso, plinano na natin noon pa lang na hindi tayo kakain nun, ang nangyayari sa atin, nagkikrave tayo nung meron sila. That's why hindi natin iniisip yung kinakain, yung pinapakain sa atin. That's right. Diba, tingnan nyo Team Focus sa Proverbs 23 verse 6. Eat thou not the bread of him that had an evil eye, neither desire thou his dainty meats. Desire. Wag na, kasi una pa lang, bago pa sa atin i-share, gustong-gusto mo nang kainin. Yung King's meat. Naintindihan nyo yung Team Focus, di ba? Kaya doon, had an evil eye, doon sa verse 6. Nabasa ko lang sabi ni Pastor, sarap parang cola-cola lang. Hindi po, Pastor. Okay, di ba? Marami sa atin, Team Focus, ganyan. Wala pang sinishare sa atin, iniisip na natin, kakainin ko yung kinakain niya. Diba? Tulad ng mga influencers na sinasabi ni Sir Maki, dahil sa nakita natin na suot nila or kinakain nila or they are living the lives na gusto nating ibuhay, na maranasan natin rather, doon pa lang, wala pa sa atin, hindi pa in-offer sa atin ng mundo, iniisip, ano kayang gagawin ko pag nandun ako sa posisyon na yun? Yeah. That's why Team Focus, madali tayong sumunggab doon, madali tayong sumunggab doon sa sinasabi ni Sir Maki. Wala tayo doon sa mindset na, meron tayong mindset na sinasabi doon ni Daniel, pero sa maling bagay. Diba? Sabi doon ni Daniel, purposed in his heart, na hindi siya makakain doon sa King's meat. Pero tayo, pinapurpose natin, pinaplano pa lang natin sa puso natin, sa puso't isipan natin, mailagay lang sa atin yan, sa harap ko yan, susunggabang ko yan. Yeah, dapat wala sa atin yung Team Focus. Kaya meron tayo na sinasabi ni Sir Maki na greed. Meron tayo nung kadamutan. Ang damot mo kasi yan tuloy, sakit ka sa ulo ng magulang mo. Kaya Team Focus, remember na dapat tanggalin natin sa isipin natin
Instead na purpose, instead na planuhin natin sa puso at isipan natin na dapat meron ako niyan, dapat ang isipin natin, ikabubuti ko ba yan? Di ba sinabi ni Sir Maki kanina, pag alam mo nang mali yan or expired yan, huwag mo nang kainin yan. Di ba? Allergic ka nga dyan, bakit mo kakainin? Di ba? Alam mong ikasasama ng health mo. Or di ba, nung last week, pinag-uusapan pa natin last week, alam mong ikasasama ng Kristiyanong buhay mo yan, huwag ka nang kumain yan. Huwag ka nang makisama sa taong yan. Kasi yung taong yan, sabi nga ni Sir RJ last week, meron niyang ibang desire para sa iyo. Yeah. Kumbaga yung kaya ka pinapakain yan, may plano yan sa iyo eh. Yeah. Kumbaga patatabain ka muna niyan bago ka pagka nito? Hindi. Katayin. Patatabain ka muna bago ka pakinabangan. Yan, 'di ba ganoon yung ginawa ni King Nebuchadnezzar? Kaya niya gusto niyang palakihin or pakainin yung Hebrew boys kasi gusto niyang pakinabangan balang araw. Ganyan din ang gagawin sa atin ng Diablo dahil una pa lang nakita niya, gustong-gusto mo pala to ha. Sige. Yeah. Ngayon, maliban sa greed, kinainggitan mo na. Ngayon, nandun ka na, kagaya mo na sila. Akala natin tama yun, yung pala, ikaw na yung merong tama. Kaya focus, remember na doon tayo mag-focus, doon sa mga bagay na bago natin kainin yun, ikabubuti ko ba to? Yung influence ba na itong taong to, ito ba yung influence na ikabubuti ng Kristiyanong buhay ko? Kaya yun Sir Maki. Simula pa lang, naiinggit na yung kabataan. Yeah. Inggit. Biruin nyo, Team Focus, bunga lang ng inggit. Yung pala yung inggit natin, hindi natin gusto yon para sa atin. Yep. Diba? Yung naalala ko yung sinabi ni Pastor, hindi natin alam, tayo mga young people, hindi talaga natin alam yung talagang gusto natin. Yeah. Kaya yung akala natin, gusto natin, nakuha natin, yung nakuha na natin, hindi pala ikabubuti ng buhay natin. Yun pala, hindi pala natin gusto. Tama. Kaya Team Focus, yan, tandaan natin yung pinag-uusapan natin, what's at the table. Yeah. So, alam mo, Sir Dominic, kung ano yung nasa table ngayon sa panahon natin yun, since that we're talking about very influential persons, this is the last Team Focus na dadalhin ko sa inyo ngayong gabi. Alam mo, Sir Dominic, kung bakit kailangan i-consider ng maraming young people what's at the table para malaman nila kung sino ang head of the table. Hindi si Roman Reigns. Ha? Seryoso. Pag kayo ay uso pa sa inyo ang hapagkainan sa inyong pamilya, who's the head of the table? That's why you've got to consider what's at the table para malaman mo kung sino ang head of the table. Because if you didn't consider diligently what's at the table, you will never consider who's the head of the table. Kaya nga mas pinipili ninyong kumain sa harap ng TV eh. Bakit? You never consider who's the head of the table. Sino ang head of the table? Tatay. Ano ang nalalapit na okasyon? Father's Day. See that? Who's the head of the table? The father. Kaya nga madaling magrebelde. Bakit? You never consider the people sa table na. Kaya nga hindi mo na ngayon, sanay ka na ngayon na at very, ka na ngayon, confident na sunggab lang ng sunggab, who's at the table? What's at the table? Hindi ka na naggaganon eh. Ano po bang meron dyan? Wala ka na. Sanay ka nang walang mapagtanungan. Bakit? Hindi mo na nakikita unang-una kung sino ang mga nasa table. Bakit sinabi ko ka Sir Dominic na hindi mo na nakikita kung sino ang mga nasa table? Paano ka makakakita na lagi ka na ganyan? Tinidor. Inom ng hindi mo alam yung iniinuman mong tubig na pala ng katabi mo. Yung tinutusok mo, pagkain na pala ng magulang mo, ng kapatid mo na nasa. Bakit? Hindi mo na nakikita. That's why a lot of young people ngayon ay nadidishonor na nila ang tamang mga nasa table. At isa sa mga na hindi nila nakikita na nadidishonor nila is the father. Kaya nawawala ang father figure. Kaya nawawala yung figure ng isang lalaki. Bakit? They didn't consider na eh. Doon pa lang kung ano yung nasa lamesa, hindi na nila na-consider because from the very beginning, they didn't consider who's at the table. Amen.
Na? Ganun yan, team focus. Bago 'di ba, yung 'di ba pag naglalagay tayo diyan ng what, when, where, 'di ba minsan ang hinahanap nyo who. Bakit? Sino ba yung nandoon? 'Di ba? Bakit diyan yung event? Sino ba yung mga nandoon? Oh, bakit ganyan yung formality noong sitwasyon? Sino ba yung nandoon? Wala nang ganong tanong. Kaya nga ang mga kabataan ngayon, basta rebelde na lang. Bakit? Wala nang respeto kung sino ang nasa table eh. Bakit? Kaya ngayon, ang natutunan ninyo, hindi nyo na ngayon kinukonsider kung anong nasa table. Kaya tama yung sabi mo, Sir Dom, kanina. Yung kay Daniel na ibaliktad nyo. May nakatanim na sa puso ninyo na you will compromise rather than sumunod. Wala na. Kaysa sumunod ka pa, i-compromise mo na lang. Kasi yung tatay ko, sir, di nyo kilala. Whatever the situation of your family is, tandaan mo, sila ang mga taong ibinigay sa'yo ng Panginoon. May purpose kung bakit ikaw ang nauna sa simbahan. May purpose kung bakit sila ang nauna sa simbahan. Lahat yan, sabi nga ng Bible, all things work together for good. Kaya kailangan hindi porket na ganun ang sitwasyon nyo ngayon as a family, kailangan mo pa rin i-consider who's at the table. Consider mo, nandiyan dyan ang father mo. How about ngayong Father's Day? I-honor mo siya. Maybe this is the time, young people, that you've got to consider who's at the table for you. Also, to consider what's at the table. Bakit? Kapag kinalimutan mo kung sino ang nasa table, walang magtuturo sa'yo kung ano ang nasa lamesa. Amen. Amen. Kuha niyo yan, team focus. Kapag ulitin natin, tagalugin natin, kapag kinalimutan mo kung sino ang nasa lamesa, wala nang magtuturo sa'yo kung ano ang nasa lamesa. Kaya ngayon, kahit hindi mo sigurado dahil hindi mo na alam kung anong nasa mesa, kuha ka na ng kuha. Sabi ko nga sa inyo, 2 things ang pwedeng gawin ng influence. Pwede kang buhayin, pwede kang patayin. Ano ang pipiliin mo? Expired or hindi? What's at the table? No? I hope na ang bawat isa ay merong natutunan, no? And hindi na siguro tayo mag-shoutout muna kasi medyo nag-overtime tayo ngayon sapagkat hinabol ko yung 3 weeks. Biro lang. I just want to be a blessing lang. And don't forget, since na napag-usapan natin ang persona sa lamesa, this coming Sunday is Father's Day. Team Focus, you've got to be excited to honor your father. Hindi lang honor thy mother, kundi honor thy father and thy mother. Kasi ba't honor thy father? Hindi naman ako nang hingi ako 100, binigyan ako 20. Wow. No, kasi mangot pa si Quezon. Diba? Nang hingi ako ganito, baon, ito yung binigay. Kaya mother lang in honor ko. No. It is biblical na sinabi, honor thy father and thy mother. Now, this Sunday, team focus sa lahat na nandito, actual, virtual, Facebook Live, let's honor our fathers this coming Sunday. Amen. Yeah? At ako'y naniniwala na isa yan sa mga paraan para talagang mabigyan natin ng tamang honor ang tatay natin. Ang mga tatay natin. Sabi ko nga, pasalamat kayo kung ngayon kasama nyo pa ang tatay ninyo. Diba? Kayong mga nag-aasam-asam, sana wala ka sa buhay ko. Maniwala ako sa iyo. Pag nakita mo, iyak ka din naman. Sunod kita eh. Diba? Kaya wag na. No? It's time, young people, tandaan nyo, wala kayo ngayon kung hindi dahil sa inyong mga tatay. Tandaan mo yan. Ano man ang meron ka ngayon, dahil yan sa pagpupursige ng tatay mo. Amen. Tandaan mo yan. What you are right now, it's because of your father. Okay, it's time for us, Team Focus, for you, rather Team Focus, that this coming Sunday, Father's Day, let's honor them. Amen? Kaya sa lahat ng mga tatay, sa mga young people na hindi nyo pa nakakasama ang tatay ninyo, pray to God. Talagang ipanalangin ninyo na irregalo sa inyo ng Panginoon this coming Sunday na makasama ninyo. Okay? So, again, sa lahat ng mga nasa Google Meet, maraming salamat po. No, hindi na namin kayo iisa-isahin sa mga stations dyan. Kaway-kaway na lang sa lahat ng mga nasa Google Meet. Yan, kaway-kaway na lang kayo. Yan, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at we're praying na
this coming Sunday ay magkita-kita tayo dito sa church at let's honor our fathers this coming Sunday. And of course, sa lahat ng mga nasa live studio audience natin, no, kaway-kaway muna kayo sa mga... Ngayon, Sir Dominic, kasama natin ang mission natin sa Kabangkalan. Yan. Tayo, Special guest. ang old-time member ng Shout Out Boys. Yes, the original Shout The Out original Shout Out Boy. Nasa? Yan! Pakita yung nga, Sir Migs. Yan! Ang bira. Dapat nag-shoutout pa lang kayo eh. Oo nga pala, no? Sa mga hindi nakakaalam, si Migs, hindi na siya Migs yan. Miguel. Thank you, Migs. Thank you. Si Migs, ang original na shout-out boy natin dito sa ano. Yang naka-pink na jacket, wag nyo na pong pansinin yan. Si Hartley. Yeah, may Hartley. So kamay nga di asan. Yes. Yung mga taga-Kabangkalan nga po, pakitayo yung mga taga-Kabangkalan. Yan, palakpakan natin. Yon. Yan, amen. Yan, yeah. Salamat sa Panginoon na nakasama natin sila. Thank you. Thank you po. At of course, kanina nagtawag ako, Sir Dom, sa mga leaders, di ba? Ng ilan sa mga ano. Kasi holiday ngayon eh. Wala namang pasok eh. Kaya I'm hoping na marami. Kahit sa area nga natin, nag-alok ako ng libreng uwi pasakay eh. Wala pa rin nagpunta ba? Si Ricami lang. Kaya yun, commute ka pa uwi. Anyways, ay maraming salamat po sa lahat din ng mga nasa Facebook Live natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for being here with us this evening. And of course, sa ating mahal na pastor, maraming salamat po, Pastor Hill, for making us part of this program. At marami pa, maganda pa ang ating mga pag-uusapan sa mga susunod na mga Thursday. That's why keep tuning in sa programang ito, mga kapatid, young people, no? Kung pinagsisikapan ninyo na hindi nyo ma-miss ang gantong mga episodes sa ibang part na lumalabas sa inyong Facebook, ay isa ito sa mga i-consider ninyo. Okay? So, always consider what's at the table. So, alamin pa natin next Thursday kung ano ang mga nasa lamesa. That's why, in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of this program, Staying Alive, it is I, your host, along with Sir Dominic, nagsasabi po sa inyo ng maraming salamat. At we will see you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive. God bless you all. Have a blessed evening ahead. Bye-bye. Ingat po. Thank you po. Thank you po. Sabay na kayo, sabay mo na si John Ray. Thank you. John Ray. Wag mo hayaan na paglaruan si Tita yung isip. So tired of living in a world of my own, getting kind of homesick to go home. Heaven's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are prizes in this world I like to attain, things I like to do and I can. But anything that I achieve could not be the same as the ticket I hold in my hand. I got a ticket to paradise. I got a feeling I'll be leaving soon. No, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Folks are trying every way to get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you
back again, and He can put a ticket in your hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Everything's gonna be alright.